Hello guys, Engineer Miller here. Maraming salamat sa panonood ng aking mga videos, yung mga videos ko na sa link below. Panoorin nyo itong video na to, maganda itong topic na hinanda ko ngayong araw. And sana mag-leave kayo ng comment, magtanong kayo ng mga questions sa baba, and subscribe. Maraming salamat. Hi guys! Welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Econ. Ang topic natin ngayong araw ay isang topic na marami yung nagsasuggest at may mga nagpadala ng mga problems patungkol dito. So isosolve natin yung mga problem dito maya-maya lamang na pinadala ninyo. Okay? So ang pag-aaralan natin is simple discount. Simple discount. Pag sinabi nating discount is an interest deducted right away. Now, may mga familiar tayong pinanggagamitan ng discount. Yun yung kapag bumili ka ng pantalon at nakalagay doon 10% off, o pag bumili ka ng laptop 20% off. Next video, yun yung pag-aaralan natin. Pero ngayong araw, itong pag-aaralan natin is yung discount with respect to its relationship with interest. Okay? Paano ba itong mga to nangyayari? Okay, let's give some scenario. For example, on January 1, nangutang ka ng 1,000 piso. Okay? Pagdating ng December 31, magbabayad ka ng 1,000 piso. Well, iyan yung nangyayari pag nangutang ka sa kapatid mo o sa kaibigan mo. Pautang naman ng 1,000, babayaran ko sa dulo ng taon. So, binayaran mo, 1,000 inutang mo, 1,000 rin yung ibabayad mo. O pag nangutang ka sa kapitbahay. Iyan yung pinaka-familiar na klase ng transaction pagdating sa utang na meron tayo, no? Well, ang tawag natin dyan, we can simply call that a 0% interest. Okay? Itong ganitong klase ng transaction ay hindi magandang klase ng transaction pagdating sa engineering econ. Kasi halimbawa, yung 1,000 inutang niya sa'yo, ginamit niya pinampuhunan sa isang business at kumita yon ng 5,000 piso. Di yung nangutang sa'yo, meron na siyang kinitang 5,000, pero ikaw na nagpautang, ikaw talaga yung may pera ng puhunan, ikaw wala kang kinita kasi ang binalik niya lang din sa'yo ay 1,000 piso. So itong klase ng transaction na to ay pangit. Okay? Hindi maganda. Ito naman ang isang klase pa ng transaction sa utang. Okay? Halimbawa, on January 1, nangutang ka ng 1,000 piso. Sa December 31, babayaran mo yung 1,000 piso plus yung interest. Halimbawa, yung interest ay 1,000. So, ito yung tinatawag natin na 10% interest. Okay? So, iyan yung isang magandang klase ng transaction. Ang tawag dyan ay interest or simple interest. Pero may mga iba namang ginagawa dito sa mga bangko, no? Halimbawa, nangutang ka nung January 1, pumunta ka sa bangko. Pautang naman ako ng 1,000. Sabi ng bangko, sige, pauutangin kita, pero magbayad ka sa December 31 ng 1,000 piso. Ngayon, ang gagawin niya, ang ibibigay niya na lamang sa'yo sa January 1 ay 900 pesos lang. Pero ang babayaran mo ay sa December 31 ay 1,000. So in this case, nangutang ka ng 1,000, ang babayaran mo 1,000 sa December 31, pero ang matatanggap mo sa time na kung kailan ka nangutang ay 900 pesos. In short, binawas na kaagad yung 100 na interest. Ang tawag natin dyan ay discount. Ibabawas kaagad yung interest dun sa una pa lamang. Discount ang tawag doon. In this case, dahil 100, 1,000 yung inutang, 100 yung discount. So 10% discount. So yan yung tinatawag nating simple discount. Okay? Na kung saan yung discount rate ay masosolve natin gamit yung total discount, yung amount of discount all over yung future worth.
times 100% para maging percent. So in this case sa C, ang utang natin ay 1,000, yun yung future worth. Ang discount ay 100 piso, so yun yung discount. So 100 over 1,000 times 100%, 10% ang discount. So that's how simple discount works. Okay? Now, meron itong relationship, yung discount rate doon sa interest rate. Okay? Yung discount, amount of discount is syempre yung future worth minus present worth. Kanina, 1,000 yung future worth, yung present worth ay 900, yung total discount is 100 pesos. Ngayon, lagyan natin ng symbol. Let's say D yung symbol natin sa discount, F sa future, at saka P sa present worth, obviously, no? Pero pagkatatandaan natin, yung formula ng present worth ay yung present worth is future worth over 1 plus I raised to N. And yung discount, pag cross multiply natin yung formula kanina, discount amount is interest discount times the future amount. So pag pinalit natin yan doon sa ating equation, magiging discount rate times future is equal to future minus future over 1 plus I raised to N. So from there, iset natin na yung future natin is 1 peso, yung uutangin is 1 peso, at yung consideration natin is 1 year, or yun yung tinatawag nating 1 peso 1 year analysis. So from here, lahat ng future ay magiging 1 at lahat ng period ay magiging 1. So from there, ang matitira na lang is D is equal to 1 minus 1 over 1 plus I. So from here, pwede nating isimplify ito. Gawin nating LCD si 1 plus I. So pag ginawa mong LCD si 1 plus I doon sa right side, magiging ganyan. D is equal to 1 plus I minus 1 all over 1 plus I. Pero makikita nyo doon, yung positive 1 at negative 1 sa numerator, pwede nating i-cancel. And yung maiiwan is I over 1 plus I. So yan yung relationship ng discount rate sa interest rate. Okay, meron, pwede rin nyo rin baliktarin. Ang magiging I with respect to D naman is I is equal to D all over 1 plus minus D. Again, yung I is the interest rate, yung D is the discount rate. Okay? Let's try to apply it in this problem. Okay? Engineer Miller borrowed 10,000 peso from a bank and promised to pay the amount for 1 year. But he received 9,600 pesos only after the bank deducted an advanced interest of 400 pesos. Find the rate of discount and find the rate of interest that the bank charged him. So ilagay natin sa cash flow ito, no? Sabi, nangutang siya ng 10,000 pero ang binigay sa kanya umpisa pa lang ay 9,600. Pero ang babayaran niya sa dulo ng taon ay 10,000. At nangyari yon kasi diniscountan nga siya ng 400 pesos. Or pag tinignan natin pa future to pa present to future, interest naman ang tawag doon. Okay? So, yung interest at yung discount parehas lang in terms of value dito. Now, ang mas maganda umpisahan natin dito na isolve yung interest rate. Okay? So, umpisahan natin sa rate of interest. Well, yung formula ng rate of yung interest natin is I is equal to PIN. Alala nyo ba si IPIN, no? Or pwede natin gawin ganito. Yung interest rate is interest over P times N. Yung interest is 400, yung present amount is 900, and yung period is 1 year. So yung ating value is 0.0417 or meaning yung interest is 4.17%. Iyan yung interest rate. Now, pagdating sa discount, letter A, ano naman yung rate of discount? So, pag nagsusolve tayo ng discount, ito yung discount all over future worth.
Okay? Ang discount is 400 all over 10,000 or 0.04 or gawin nating percent, yan ay 4%. Yan yung discounts. Discount rate. Pwede rin nating masolve si discount rate gamit yung equation, yung relationship na pinakita ko sa inyo kanina na kung saan si D is I over 1 plus I and isolve nyo lang, ang lalabas din doon ay parehas lang na 4%. So, iyan yung solution ng problem na yan. No? Let's try another. Ito naman ay pinadala sa atin ni Engineer Anis Green Revolution. Sabi niya, Sir Miller, ito po sana, no? Tapos binigyan niya yung tanong. Sabi niya, thanks po ulit, sir. Maraming salamat sa palaging panunood at isolve na natin yung problem na request mo. Engineer Miller, na naman, no? Borrowed money from the bank. He receives from the bank 1,340 and promised to pay 1,500 at the end of 9 months. Compute A, the simple interest rate. B, the discount rate. Now dito, kapag ganyan yung tanong, well, hanapin muna natin yung interest or yung discount. Well, obviously, just by simple looking at that, 1,500 minus 1,340, 160 yung discount or yung interest. Okay? So, isolve natin yung interest rate. Well, simple interest rate is I over P or yung interest over the present, and that is 160 over 1,340, and ito ay 0.1194 or 11.94%. Pero, itong interest na yan ay yung interest niya only for 9 months. Okay? That's the interest for a 9-month period. Now, pag pinag-usapan naman natin yung discount rate, syempre, ito rin yung interest over the future, 160 over 1,500. So, therefore, ang interest niyan ay 10.67%. Or parehas lang siya dun sa equation ng relationship ng D at saka I. At yan ay D is equal to 1 over 1 plus I. So, therefore, 0.1194 over 1 plus 0.1194. Ang lalabas din ay 10.67. So, sa mga ganitong problem, may mga interpretation na ito yung sagot sa problem na to. Kanya lang, may mga instances naman na hindi yan yung tamang sagot. Kasi, ang i-consider niya is yung banker's period o yung buong taon. So, this is an interest and discount rate considering lamang yung 9-month na period na yon, 9 months na period. Pero ang tamang dapat gawin dito ganito. Okay? Yung interest, i-consider mo for 1 year. So, instead na I over P lang, i-multiply mo ng N or yung period so that magiging I over PN or NP, parehas lang. So, i-multiply mo yung present amount sa 9 over 12, 9 months at 12 months sa isang taon. So, yan yung period. At ang magiging sagot is 0.1592. Therefore, yung interest nito ay 15.92%. That is the interest for 1 year. Okay? And yung discount nito, of course, considering yung 1 year, again, ilagay natin yung relationship na I over 1 plus I, and that is 0.1592 over 1 plus 0.1592, and ang sagot is 13.73%. Ngayon, kapag nag-solve kayo nitong problem na to, at ganyan lang yung nakalagay, ang gamitin nyo itong pangalawa, yung 1 year ang condition. Okay? So, yan ang tamang sagot. 13.73 at 15.92. Let's continue. This is another problem number 3. Ito namang problem na to ay pinadala sa atin ni Carlota F. Sabi niya, an engineer, pero pinalitan ko na naman para mas maganda. Engineer Miller promised to pay 36,000 at the end of 90 days. He was offered a 12% discount if he pays 30 days. In 30 days, find the rate of interest.
Yung isang purpose kasi ng discount is to encourage early payment. So dito, kung babayaran mo ng 30 days, bibigyan kita ng 12% discount. Yun ang sabi ng nagpautang sa kanya, no? So, how do we solve this? Hinahanap sa atin ano yung rate of interest. Ang binigay ay 12% discount. So, ilagay natin sa cash flow diagram. Okay? Now, yung discount muna natin. Ang discount is 12% daw ang i-discount. So, ang discount niya is 4,320. Yan yung amount of discount. So, therefore, yung magiging principal natin or yung babayaran natin sa 30 days kung gusto nating bayaran doon will become 31,680. Kung gusto mong bayaran in 30 days, considering yung 12% discount. So yan yung babayaran mo in 30 days kung gusto mong bayaran in 30 days. Okay? Yan yung offer sa'yo. Now, ang tanong is, kung ganyan, magkano yung interest? Okay? So ilagay natin sa cash flow. Sabi, may utang tayong 36,000 na babayaran in 90 days. Pero, ang in-offer sa atin, pwede mong bayaran yung utang sa loob ng 30 days at a discount of 12%. So, ang babayaran mo lang ay 31,680 instead na 36,000 sa loob ng 90 days. Tanong, magkano si interest? So, gawin natin dito, makikita nyo may dalawa naman ng value at ang i-consider mo na lang dito, yung umpisahan natin sa 30 hanggang 90, yan na lang i-consider natin. Yung period na yan, yung period of 60 days. So kung 60 days na lang yung period na i-consider natin, ang ating N will be 60 over 360. Well, ito ay gagawin mo kasi i-assume mo na yung interest from 0 to 90 ay parehas lang sa interest rate from 30 to 90 and ganun din from 60 to 90. So, constant or uniform dapat yung interest rate, which is dapat true at sa pagkakataong to. So in this case, pwede na nating masolve yung interest rate, okay? Unahin natin kunin yung interest. Well, para sabi nga natin kanina, yung discount ay parehas lang numerically sa interest. So 4,320 din yung interest, okay? And remember, yung formula natin for interest is I is equal to PIN. And from there, i-derive natin tong I is equal to I na malaki over PN, ginagamit na natin kanina. Therefore, from there, ang lalabas ay 81.81%. Okay? So, yan na guys. Yan ang mga topic natin sa interest with respect to dun sa kanyang, sa discount with respect to interest. Okay? So, may mga tanong pa kayo, just comment down below. Kung may mga problems kayong gustong sagutan, i-comment nyo lang. And please do subscribe. Maraming salamat and see you next time.